Ang kapangyarihan ng Diyos na iyon, pinatay niya ang lahat ng nilalang mula sa tatlong lahi, pinatay niya pati ako, at kasabay nito ay nagpakamatay din siya. Bagaman ang kakayahang ito ay napakalakas, ang kapalit ay napakalaki. Narinig ito ni Lin Moyu at nanindig ang kanyang balahibo. Hindi ba't ito ang dakilang digmaan ng tatlong lahi? Bakit may kinalaman pa ang mga Diyos? At gumamit pa ng kakayahang sabay na pagkawasak? Ang kakayahang ito ay kayang pumatay pati ng Diyos, tunay na nakakatakot. Nag-isip si Lin Moyu sandali, at sa huli ay itinanong ang tanong na matagal na niyang gustong malaman. Kagalang-galang na Diyosa ng buhay, maaari ko bang itanong, anong uri ng pag-iral ang mga Diyos? Tumawa ng mahina ang Diyosa ng buhay. Munting bata mula sa lahi ng tao, ang mga lihim ng mga Diyos ay hindi maaaring sabihin. Sa hinaharap, unti-unti mong malalaman. Malinaw na hindi niya sinagot ang tanong ni Lin Moyu. Hindi sumuko si Lin Moyu at nagpatuloy sa pagtatanong, ang mga Diyos at ang mga ekspertong antas Diyos ng aming lahi ng tao, sino ang mas malakas? Bahagyang ngumiti ang Diyosa ng buhay, tila nahanap na interesante ang tanong ni Lin Moyu. Ang antas Diyos ng lahi ng tao, ang hari ng demonyo ng kalaliman, ang hari ng dragon ng lahi ng dragon, ay kaparehong antas ng aming mga Diyos. Tungkol naman sa kung sino ang mas malakas, depende iyon kung sino ang mas nakausad sa antas na ito. Ang sagot na ito ay hindi gaanong naiiba sa sinabi ni Meng Anwa noon. Sa huli, ang lakas o hina ay nakasalalay sa sarili. Nag-isip si Lin Moyu, kung ganoon, ang mga Diyos ay hindi kasing lakas ng inaakala. Kayo po? Nagpatuloy si Lin Moyu sa pangalawang tanong. Muling ngumiti ang Diyosa ng buhay. Hindi maitatanggi ni Lin Moyu na napakaganda ng kanyang ngiti, tunay na kagandahang hindi makamundo, napaka-perpekto. Hindi siya mukhang isang ordinaryong babae mula sa lahi ng tao, may pakiramdam na hindi siya totoo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa hardin. Sa pagkakataong ito, sumunod si Lin Moyu. Wala siyang maramdamang anumang masamang hangarin mula sa kanya. Marahang iwinagayway ng Diyosa ng buhay ang kanyang kamay. Sunod-sunod na mga talulot ng bulaklak ang lumipad, nagsalitan sa pag-akyat at pagbaba, bumubuo ng mga hagdan. Ang mga antas Diyos ng inyong lahi ng tao ay parang mga hagdang ito. Sa bawat hakbang pasulong, lalo silang lumalakas. May kasabihang isang hakbang patungong langit. Ang pagkakaiba ng isang antas ay pagkakaiba ng langit at lupa. Kaming mga Diyos ay nahahati sa tatlong antas, mababa, gitna, at mataas. Ako ay isang mataas na antas na Diyos, halos katumbas ng isang ekspertong antas Diyos na nasa level 77 ng inyong lahi ng tao. Ang tatlo kina Meng Anwan ay mga ekspertong antas Diyos na nasa level 75, itinuturing ng nasa tuktok ng lahi ng tao. Kahit na magsama pa ang tatlo kina Meng Anwan, malamang ay hindi nila matatalo ang Diyosa ng buhay. Sa level 77, kahit isang level lang ang agwat sa antas Diyos ay napakalaki na ng pagkakaiba. Mahirap isipin kung gaano kalupit ang sinaunang digmaan noon, kahit ang isang Diyos na kasing lakas ng Diyosa ng buhay ay napatay. Muling iwinagayway ng Diyosa ng buhay ang kanyang kamay. Isang malaking bilang ng mga talulot ang lumipad at bumuo ng isang larawan. Isang bahagi ng mga talulot ang bumuo ng mga demonyo, isang bahagi ang bumuo ng lahi ng dragon, at mayroon ding lahi ng tao. Maliban sa tatlong lahi, mayroon ding ilang mga Diyos. Isa sa kanila ang Diyosa ng buhay na nasa harapan niya. Ginamit ng Diyosa ng buhay ang mga talulot upang ilarawan ang sitwasyon ng labanan kay Lin Moyu. Ang digmaan noon ay tunay na napakalupit, halos gumuho na ang mundo. Sa pagitan ng tatlong lahi at ng mga Diyos, isang malaking digmaan ang naganap. Sinabi ng Diyosa ng buhay, ang sinaunang digmaan noon ay nagsimula dahil dito. Itinaas ng Diyosa ng buhay ang setro ng muling pagsilang sa kanyang kamay. Nagulat si Lin Moyu. Iyon pala ay dahil sa setro ng muling pagsilang? Anong mahika mayroon ng isang maliit na setro na ito para magdulot ng ganoong kaguluhan? Sinabi ng Diyosa ng buhay, nang sumiklab ang digmaan, hindi pa ako ang Diyosa ng buhay. Nakuha ko lamang ang setro ng muling pagsilang sa kalaunan kaya ako naging Diyosa ng buhay. Habang nagsasalita ang Diyosa ng buhay, ang kanyang magagandang mata ay sumulyap. Noon lamang biglang naunawaan ni Lin Moyu ang gamit ng setro ng muling pagsilang. Ito ay isang bagay na maaaring gumawa sa isang tao na maging Diyosa ng buhay. Ang halaga ng kayamanang ito ay mas mataas pa kaysa sa mga sandatang antas maalamat, hindi masukat ang halaga. Hindi katakatakang humantong ito sa malaking digmaan. Sabi ni Lin Moyu, ang mga Diyos na makakakuha ng setro ng muling pagsilang ay maaaring maging Diyosa ng buhay.
Ngunit kung ang aming lahi ng tao ang makakakuha nito, ano ang magiging epekto? Ngumiti ang Diyosa ng buhay at sinabi, malaki ang epekto nito sa lahi ng tao. Maaaring maunawaan ng lahi ng tao ang enerhiya sa loob ng setro, at magkakaroon ng pagkakataong maging isang super god. Dahan-daang ikinwento ng Diyosa ng buhay ang sanhi at bunga ng sinaunang digmaan. Ang kanyang boses ay hindi mabilis, hindi mabagal, napaka-elegante. Maingat na nakinig si Lin Moyu at sa isang pakinggan lang ay lubos niyang naunawaan. Ang sinaunang digmaan ay dulot lahat ng isang maliit na setro ng muling pagsilang. Ang dating Diyosa ng buhay ay biglang pumanaw, iniwan ang setro ng muling pagsilang. Para sa mga Diyos, ang pagkakaroon ng setro ng muling pagsilang ay nangangahulugang matatanggap nila ang mana ng Diyosa ng buhay, at sa gayon ay magiging susunod na Diyosa ng buhay. Sa mundo ng mga Diyos, mayroon ding mga antas. Ang Diyosa ng buhay ay kabilang sa mataas na antas na mga Diyos, katumbas ng ekspertong antas Diyos na nasa level 77 ng lahi ng tao. Ngunit kung ang lahi ng tao ang makakakuha ng setro ng muling pagsilang, malaki ang posibilidad na sa pamamagitan ng mana sa loob nito, sila ay magiging isang ekspertong super god, o kahit kalahating super god. Ganito rin sa mga demonyo, maaari silang maging emperador ng demonyo. Ang lahi ng dragon ay maaari ring gamitin ito upang mapataas ang antas ng kanilang dugo, Huyetmok, bumalik sa kanilang pinagmulan, at maging emperador ng dragon. Ang mundong ito ay dating tinatawag na mundo ng pagkabulok, ngunit bago maganap ang digmaan, ito ang mundo ng Diyosa ng buhay, tinatawag na mundo ng muling pagsilang, isang mundo kung saan nililikha ang buhay. Sa gitna ng malaking digmaan, ang setro ng muling pagsilang ay nakuha ng Diyosa ng buhay na nasa harapan niya ngayon. Sa sandaling iyon, isang ibang Diyos ang gumamit ng isang ipinagbabawal na kakayahan, na ang kapalit ay ang sarili niyang buhay, upang ibaon ang buong mundo ng muling pagsilang. Ang mundo ng muling pagsilang na puno ng buhay ay naging mundo ng pagkabulok tulad ng ngayon. Ang Diyosa ng buhay ay katatapos lamang tumanggap ng mana ng kanyang posisyon bilang Diyos, hindi pa niya nagagamit ang anumang kapangyarihan ng Diyos nang sumapit ang sakuna. Nagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng setro ng muling pagsilang upang lumikha ng isang sinag ng pag-asa para sa buong mundo. Siya ay bumagsak. Ang setro ng muling pagsilang ay nahati, isang bahagi ay nawala o naging isang bagay na hindi tiyak, posibleng ang kidlat ng muling pagsilang, o habang ang natitira ay ang ubod ng buhay na hindi na alam ang kinaroroonan. Bago siya mamatay, isinanib niya ang kanyang huling kalooban sa lihim na lupain ng muling pagsilang, at ang susi upang buksan ito ay ang setro ng muling pagsilang. Ang Diyosa ng buhay na nasa harapan niya ay ang huling kalooban lamang niya, hindi maituturing na isang kaluluwa. Matapos marinig ang buong kwento, hindi napigilan ni Lin Moyu ang mapabuntong hininga. Hindi ko inaasahang ganito pala ang dahilan. Kayo rin po ay hindi alam kung nasaan ang ubod ng buhay, tanong ni Lin Moyu. Pinawi ng Diyosa ng buhay ang mga talulot. Hindi ko alam. Kung may kapalaran ka, maaaring makita mo ito. Salamat sa pagdala mo ng setro ng muling pagsilang dito, para makita ko muli ang mga bulaklak at halaman, at maamoy muli ang halimuyak ng mga bulaklak. Sige, nasabi ko na ang mga dapat sabihin. Ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Bilang panghuli, bibigyan kita ng regalo. Pagkasabi nito, nagliwanag ng husto ang katawan ng Diyosa ng buhay. Ang setro ng muling pagsilang ay bumalik sa kamay ni Lin Moyu. Kasabay nito, sa setro ng muling pagsilang ay nagkaroon ng isang peking ubod ng buhay. Kaibigang mula sa lahi ng tao, ito ang huling lakas na aking tinipon upang lumikha ng isang peking ubod ng buhay. Gamitin mo ito ng mabuti. Mayroon kang 3 pagkakataong gamitin ang kapangyarihang antas Diyos, katumbas ng kapangyarihan ng nasa level 70 ng inyong lahi ng tao. Umalingaw-ngaw ang boses sa kanyang tainga. Ito ang Regalong sinabi ng Diyosa ng buhay. Tanong ni Lin Moyu, naaalala ko na mahirap mamatay ang mga Diyos. May pagkakataon pa po ba kayong mabuhay muli? Kapag naging super god ka na, malalaman mo kung may pagkakataon o wala. Ang boses ng Diyosa ng buhay ay unti-unting hamina, hanggang sa tuluyang maglaho. Peking setro ng muling pagsilang, nagtataglay ng 3 pagkakataong gumamit ng atake. Habang nagpapaliwanag ang Diyosa ng buhay, malalim na naramdaman ni Lin Moyu ang kanyang kalungkutan. Sa sandaling iyon, ang kalungkutan niya ay hindi dahil sa sarili niyang kamatayan, kundi dahil sa pagkamatay ng napakaraming nilalang. Ang buong mundo ng muling pagsilang ay naging mundo ng pagkabulok. Ang kalungkutang ito ay nagmula sa puso.
Naramdaman ni Lin Moyo na tama ang kanyang pakiramdam, ito ay isang mabait na Diyos. Kung magkakaroon ng pagkakataon, marahil ay pag-iisipan niyang buhayin siya muli. Itinago ni Lin Moyo ang setro ng muling pagsilang. Siya na ngayon ang may-ari nito. Kailangan lang niyang mahanap ang tunay na ubod ng buhay upang maibalik ito sa dati nitong kalagayan. Ang estatwa ay naglaho. Ang mga bulaklak ay nalanta. Ang mansyon ay naging mapanglo sa malamig na hangin. Si Dong Fangjiao, na nasa labas ng harang, ay natuklasan na ang harang na pumipigil sa kanya ay nawala na. Ang mansyon ay nawala rin sa kanyang paningin. Si Lin Moyo ay nakatayo roon, malalim ang iniisip. Mabilis siyang tumakbo palapit. Anong nangyari? Umiling si Lin Moyo nang hindi nagsasalita. Wala, may mga bagay lang akong naunawaan. Si Dong Fangjiao ay matalino, hindi na siya nagtanong pa. Kung gustong sabihin ni Lin Moyo, kusa niya itong sasabihin. Kung ayaw niyang sabihin, bakit pa magtatanong? Isang lagusan ang lumitaw sa harapan nila. Nakatayo malapit sa lagusan, mararamdaman nila ang kakaibang aura ng mundo ng pagkabulok. Hindi napigilan ni Lin Moyo ang mapabuntong hininga. Ang isang napakagandang mundo ng muling pagsilang ay naging ganito. Hindi niya talaga alam kung ano ang iniisip ng Diyos na gumamit ng ipinagbabawal na kakayahan na iyon. Si Lin Moyo ay hindi isang Diyos, wala siyang paraan upang maunawaan ang pag-iisip ng isang Diyos. Tara na, pinabalik niya ang leyo ng mga patay at umalis siya sa lihim na lupain kasama si Dong Fangjiao. Umalingaw-ngaw ang mga ungol sa kanyang tainga. Isang nakakatakot na puwersa ang dumating mula sa lahat ng direksyon, na tila gustong durugin sila. Isang napakalaking buntot ang hamampas ng malakas sa katawan ni Lin Moyo. Ang bal-araw ng buto ay nagliwanag ng husto, hinarang ang buntot, ngunit kasabay nito ay nabasag din ang bal-araw ng buto. Pagkatapos, isang palad ang dumagan, malakas na tumama kay Lin Moyo. Hindi natinag si Lin Moyo, ang lahat ng pinsala ay nailipat sa katawan ng leyo ng mga patay. Isang malaking bato ang bumulusok pababa, tumama kay Dong Fangjiao. Ang bal-araw ng buto, na marahil ay muling inilagay ni LMY, ay nabasag din ng bato. Isa pang dambuhalang kuko ang sumugod pababa kay Dong Fangjiao. Sa wakas ay natauhan si Lin Moyo mula sa pagkalito pagkatapos ng paglipat. Nang walang pag-aalinlangan, agad niyang nilagyan ng bal-araw ng buto si Dong Fangjiao. Siya ay tinamaan ng 2 beses at walang nangyari, ngunit hindi kakayanin ni Dong Fangjiao. Kung tatamaan pa siya ng isa pa, malamang ay mamamatay siya. Ang bal-araw ng buto ay kumilos sa tamang oras, tinulungan si Dong Fangjiao na masangga ang isang nakamamatay na atake. Ang leyo ng mga patay ay lumitaw din, makapal na mga kalansay ang pumalibot at nagprotekta sa kanilang dalawa. Ngayon lamang nasuri ni Lin Moyo ang paligid. Nasa gitna sila ng isang lambak, thanglang, napapaligiran ng 6 na matatiyog na tuktok ng bundok na parang mga espada. Nang makita ang anyo ng lupa, nagulat si Lin Moyo. Ang sentrong rehiyon. Ayon sa kwento ng Diyosa ng buhay, ang lugar na pinakamatinding pinangyarihan ng pagsabog noon ay ang sentrong rehiyon ng mundo ng pagkabulok. Ang pinakamalaking katangian ng sentrong rehiyon ay ang 6 na bundok nito. Ang 6 na bundok ay konektado sa buong mundo, napakatibay, kahit ang sinaunang digmaan noon ay hindi nagawang wasakin ang mga ito. Ang lugar na napapaligiran ng 6 na bundok ang sentro ng buong mundo. Paano tayo napunta dito? Sa wakas ay natauhan na rin si Dong Fangjiao. Hindi siya pinansin ni Lin Moyo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap sa paligid at sa huli ay natagpuan ang isang patong ng harang sa isang hindi kapansin-pansing lugar. Nandoon ba? Nagmamadaling tanong ni Lin Moyo. Sa sandaling ito, isang atake ang dumating, isang dambuhalang buntot ng dragon. Ang nabubulok na buntot ng dragon, sa isang hampas lang, libu-libong kalansay ang tumalsik, pagkatapos ay nahulog na parang ulan. Ang leyo ng mga patay ay nagtamo ng mabigat na pinsala. Ang 22 general na necromancer ay walang tigil sa paggagamot. Si Dong Fangjiao ay hindi agad nakakilos. Hinayla siya ni Lin Moyo at itinuro ang harang, at mautal na nagtanong, ay iyan ang labasan, tama? Ang mga atake ay sunod-sunod. Bawat isa ay may dalang napakalakas na kapangyarihan. Ang leyo ng mga patay ay winawasak. Kung hindi dahil sa komprehensibong pag-uugnay kung saan ang mga kalansay ang sumasalo ng atake, matagal na silang namatay. Ngayon, maaasahan lamang nila ang walang tigil na paggagamot ng mga general na necromancer upang manatiling buhay. Kahit si Lin Moyo ay hindi pa nakakakita ng ganitong kalaban hanggang ngayon. Nang marinig ang yutal na tanong ni Lin Moyo, kinumpirma ni Dong Fangjiao ang kanyang alaala.
Tama, ang harang na iyon ay may simbolo ng aming pamilya. Sigurado ka bang ang daan palabas ng mundo ng pagkabulok ay naroon? Tama, patuloy na tanong ni Lin Moyu, kinukumpirma sa huling pagkakataon. Sa kanyang paningin, mahigit kalahati ng mga kalansay ang tinangay paakyat sa hangin, mukhang madudurog na. Ang liwanag ng paggagamot sa kanilang katawan ay walang tigil sa pagkislap. Sumulyap si Dong Fangzhou sa kasalukuyang sitwasyon, maingat na ikinumpara at nag-isip, at sa huli ay nagdesisyon. Tama, iyon nga ang lugar. Tera, walang dagdag na sinabi si Lin Moyu. Hinawakan niya si Dong Fangzhou, ang mga pakpak ng kidlat ay bamuka, lumipad patungo sa harang. Sa isang iglap, ang bilis niya ay umabot sa sukdulan, kasing bilis ng kidlat. Ang distansyang ilang daang metro ay narating niya sa wala pang kalahating segundo. Ang leyo ng mga patay na kapapabalik lang ay muling ipinatawag, Trayuhoy, sa isang iglap ay lumitaw muli sa tabi niya, pumalibot sa kanya. Sa kalahating segundong iyon, sa wakas ay nakilala ni Lin Moyu ang pagkakakilanlan ng umaatake. Hindi lamang isa, kundi marami. Isa sa kanila ay isang halimaw na nabubulok na bangkay ng dragon. Mayroon itong buntot ng dragon na daan-daang metro ang haba. Ang katawan nito ay wala sa lupa kundi nasa tuktok ng bundok. Sa bawat pag-atake, ang buntot ay bumabasag sa kalawakan at direktang bumabagsak. Kaya naman sa tuwing umaatake, buntot lang ng dragon ang nakikita, hindi ang katawan. Ang isa pang halimaw ay may anyong parang demonyo. May pakpak ito sa likod, ngunit nasa isang panig lamang, at bulok na hanggang buto na lamang ang natira. Ang mga kamay nito ay walang tigil sa pag-atake sa leyo ng mga patay, at kasabay nito ay nakaka-atake rin ito sa pamamagitan ng kalawakan, umaatake sa leyo ng mga patay mula sa distansyang daan-daang metro. Hindi matansya ni Lin Moyu ang level ng dalawang ito, ngunit makukumpirma niyang hindi bababa sa level 80 ang mga ito. Pagdating sa tarangkahan ng harang, natakot si Lin Moyu. Mula sa 6 na tuktok ng bundok, unti-unting tumataas ang mga nakakatakot na aura. Isang pares ng mapupulang mata ang nagliwanag mula sa tuktok ng bundok. Sa sumunod na segundo, isang itim na anino ang lumipad sa ibabaw ng tuktok ng bundok. Nagbago ang ekspresyon ni Lin Moyu. Iniunat niya ang kamay at itinulak ang harang. Ang kanyang katawan ay unti-unting pumasok sa loob ng harang. Hindi siya tinanggihan ng harang, nakadaan siya.